Nako, hindi po magandang balita po ang ating pong gagawin ngayon ng reaction video at medyo nakakabahala po talaga to na mula po ito sa News 5 Everywhere. Title po nito, Artificial Island ng China sa Subi Reef, mistulang base militar na. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ganitong reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ating reaction video, share this video, comment down below kung ano po magiging saloobin nyo sa ating mapapanood na video. Simulan na natin to, let's do this. Sa West Philippine Sea naman, nababahala ang mga otoridad sa itinayong artificial island ng China, hindi kalayuan sa Pag-asa Island. Grabe. Live mula sa West Philippine Sea, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, gaano ba kalawak yung sinasabing artificial island malapit sa ating Pag-asa Island? Julius, mistulang air and naval base na ngayon ng China ang artificial island nito sa Subi Reef na halos katapat lang ng Pag-asa Island. May malawak na runway, seaport at malalaking gusali na itinayo sa gitna ng dagat. Grabe. Mula sa Pag-asa Island, ang pinakamalaking okupadong isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lumipad kami sakay ng eroplano ng BIFAR patungo sa Subi o Zamora Reef. Hindi pa man nakakalayo ang sinakyan naming eroplano. Dose-dose ng Chinese Maritime Militia vessels na ang unang bumungad sa amin. Makalipas ang halos 10 minuto na aninag na namin ang Subi Reef. Mula sa dating kumpol ng mga bato at bahura na nakalubog sa dagat noong 2012, malaki na ang pinagbago nito mula Grabe. nang simulan ng China ang reclamation noong 2014. 100 feet above sea level tayo at mula nga sa sinasakyan nating aircraft itong BIFAR ay tanaw natin yung malasyudad na artificial island na itinayo ng China sa Subi o Zamora Reef. Ito po yung aking sinasabi talaga. No? Total, ganyan din lang ang galawan talaga ng China. Kumpunihin na natin ang BRP Sierra Madre at lahat po ng teritoryo din natin ay improvein na rin po sana. No? Gawan na rin po natin ang mga station yan o ng mga talagang island po yung mga yan. Parang yung ginagawa rin po ng China. Kasi po hindi na po talaga makatarungan to eh. Talaga pong sila po talaga ay talaga pong nagtatayo na po talaga dyan sa mga teritoryo yan ng mga artificial island. Na which is talagang hindi naman po talaga kanila yung mga yan. Isipin niyo po talaga no, kapag po talaga lumubog na po ang BRP Sierra Madre, talaga pong gagawin na po talaga nila yan. Pati po yan sa Ayungin Shoal talaga. Tatayuan na po nila yan ng artificial island. Ganun po kaganid talaga yung China. Isipin nyo. Nakakagigil po no. Kaya dapat po talaga, yung sinasabi ko nga po talaga, magpasama na po talaga tayo sa US sa mga RORE mission para po talaga hindi na tayo masindak o talagang maharas ng China dyan sa Ayungin Shoal. At talagang lahat po ng teritoryo po sana natin, no, pagtuunan po talaga ng bansin ng ating gobyerno. I-improve na rin po talaga yan, lalo yung Pag-asa Island na yan, talaga pong i-improve na rin po natin kasi grabe na po talaga ang ginagawa ng China. May mga nagtataasan ng gusali, Grabe, oh. runway, mga radar, mga warehouse at aircraft hangar at mga warship ng China na nakadaong sa itinayong pantalan sa isla. Tila hindi pa rin tapos ang pagpapalawak sa isla dahil may mga namataan pa kaming construction doon. Ang Sipin nyo, di ba? O, ganyan ang ginagawa nila. Bakit tayo? Hirap na hirap tayo, no? Yung mismong BRP Sierra Madre lang, sobrang hirap na hirap tayong kumpunihin. Talagang hinahawakan tayo halos sa leeg talaga ng China na talagang hindi kayo makakapagdala ng construction material dyan. At kailangan pa nating makipag-usap o makipag-deal sa China na which is sila na rin ang mismong lumalabag no, sa usapan na yun. Well, sabi ko nga, di ba, wag na po talaga tayo makapag-deal dyan sa China talaga dahil wala po talagang mangyayari, wala po silang respeto. At ito po, no, behind our back talaga, ganyan po ang ginagawa nila. Sinasamantala po nila at ayan po talaga nakapagtayo na nga sila ng ganyang base militar dyan sa island na yan. Grabe. Tapos ang pagpapalawak sa isla dahil may mga namataan pa kaming construction doon. Ang mas nakababahala, halos kalapit lang mismo Diba? ng Pag-asa Island ang Subi Reef. Kaya hindi nakapagtataka na sobrang bilis nila mag-deploy ng mga barko kapag naispatan ang Philippine Coast Guard at BIFAR. Ayun na nga, di ba? Kasi may artificial na island na sila doon, doon na lang sila dumadaong. Kaya pag talaga naggawa tayo ng mga RORE mission, alapit lang, di ba? Isipin nyo yun, makakapag-deploy talaga. Isipin nyo nakakalat yan, no? Di ba? Kung talagang galing pa ng China yan, mahihirapan sila talagang mag-deploy ng ganun kabilis.
Isipin niyo talaga yan, no? Ganyan po katuso talaga ang China. Sana po talaga ay mag-improve po ang ating gobyerno, no, sa galawan pong ito. Alam naman po talaga natin na ginagawa po lahat ng gobyerno din natin ng lahat ng paraan para po makapag-improve tayo. Pero sana po pagtuunan talaga ng pansin na lahat po ng ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea na tayuan na rin po talaga natin yan para po makita po talaga ng China na eager po ang Pilipinas na talagang hindi tayo basta-bastang bansa at talaga pong atin yan. Tayo po ang may karapatan dyan. Sana matayuan na rin po ng mga infrastruktura dyan sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Para po, isipin nyo tong China, meron silang ganyan katapat na Pag-asa Island. Nakakabahala po talaga yan kasi po ganyan po yung galawan nila. Matapos nga yung ating aerial mission ay nagsagawa naman ng maritime patrol itong barko ng BIFAR sa mga Sandy Cay o sandbar malapit sa Pag-asa Island at ilang oras pa lang tayo naglalayag ay binabaan na tayo nitong rubber boat ng barko ng China Coast Guard. Bukod sa bumuntot na Chinese rubber boat na ito, pinaalis pa ng mga tauhan niya ng aming barko. Grabe talaga tong China, no? Kakapal ng mukha talaga. Grabe. Sobrang buri talaga. Yan nga po ang sinasabi natin, no? Kaya uulitin ko, sana po lahat ng RORI mission natin ay magpasama na tayo sa US kasi po nag-aalok talaga ng tulong ang US sa samahan tayo sa mga RORI mission natin sa West Philippine Sea. Hindi po gagawin to ng China kapag kasama po natin ang US. Aminin na po talaga natin na hindi talaga natin kaya ang China nang tayo lang. Kailangan po natin ang suporta ng malalakas talagang bansa. Real talk po yan. Aming barko. Tipin nyo, no, nasaan ang malayang paglalayag dyan, di ba? Nasaan ang freedom of navigation sa ginagawa ng China? Kumbaga tayo, kung sakasakali man na nasa teritoryo tayo dito ng China, dumaan lang tayo eh. Di ba? Ginawa rin nila yan sa Canada, di ba? Dinedba lang sila ng Canada kasi nga, yung freedom of navigation, yun po talaga eh. Nasa batas po yan, nasa UNCLOS po yan. Hindi ka po dapat ginaharas ng ganito. Kasi dumadaan ka lang naman eh, kung sakasakali. Pero sa tingin ko po, etong pong location po na to ay hindi po yan teritoryo talaga ng China. Kasi po, ang layo po ng teritoryo nila eh. Ng EEZ nila eh. Tayo nandito lang tayo sa ating bungad lang ng ating bansa, sa ating EEZ talaga. Actually, sila nga talaga yung mali dito talaga. 'Di ba? Kung titingnan niyo po yung mapa ng China at ng Pilipinas, ang layo po talaga. No? Ang kakapal na mukha talaga ng mga Chinese na to. Grabe. Kaya po sabi ko sa inyo, wala po talagang kakampi talaga ang China sa ginagawa nila na to sa atin. Sa kabila nito, muling iginiit ng PCG na sa atin ng mga Yes! sandbar. So as far as the Philippine government is concerned, we are still ensuring na mapapatulyahan natin ito. Wala pa namang katotohanan yung sinasabing Chinese have already taken control of this Sandy case. Sana nga talaga magawan ng paraan yan kasi nga hindi naman pwedeng boka-boka lang na sabihin natin atin yan eh. Tayuan din natin ng mga marker yung mga lugar na yan. Huwag tayo sanang matakot sa China kasi sila nga, tinan nyo, isipin nyo, no? Halos gumawa na talaga ng military base ng artificial island doon sa kalapit lang na lugar dyan sa Pag-asa Island. Isipin nyo yun. Saan tayo kahit mga marker lang natin no, dyan sa mga Sandy Cay na yan ay talaga pong tayuan natin yan para marker, para matandaan talagang makita rin talaga ng China na hindi tayo basta-basta. Ganun po yun. Kasi naaabuso na po talaga tayo ng China. Isipin yan talaga ginagawa sa atin. Sobra-sobra na po talaga yung China. Bukod naman sa nagkalat na militia vessels, namataan din ng BIFAR ang monster ship at survey ship ng China na umaaligid pa rin sa Escoda Shoal na pasok sa 200 nautical miles EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Isipin yan, di ba? Nasa easy natin yan pero nandiyan dyan yung mga deputang monster ship nila na yan. Di ba? Oh, ngayon natin makikita dito no nasaan yung pinag-usapan ng DFA at ng China. 'Di ba? Wala. Hanggang ngayon talaga hinaharas pa rin tayo ng China. So, ito po talaga yung malaking conclusion diyan. Sana po talaga ay hindi na tayo makipag-deal o makipag-usap sa China. Wala pong mangyayari. Mananatili pa rin sila ng panghaharas sa atin dyan sa West Philippine Sea hanggat hindi po nila nakikita
na pumapalag talaga tayo at hindi po talaga nila nakikita na meron tayong suporta sa malalakas na bansa sa pagdalalag dyan sa West Philippine Sea, ay hindi po tayo titigilan ng China. Gaganyanin po tayo ng China. Real talk po yan. Real talk. 200 nautical miles EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Inaalam pa ng PCG kung ano ang pakay nila roon. The mere fact that this falls within our exclusive economic zone, walang karapatan ang Tama. People's Republic of China na mag-conduct ng marine scientific research dito sa Escoda Shoal, no? Ito po ang sa akin, no. Sana po talaga, yun nga po, marami po kasi nagsasabi kasi, kulang po tayo ng visibility ng ating mga PCG o Navy dyan sa mga teritoryo natin dyan sa Ayungin Shoal. Dapat po talaga meron po naka-standby po talaga ng mga barko po talaga natin dyan. Isipin nyo, diba, nagbubulaga tayo eh. Kung di pa ginawa to ng ng pinuntahan ng reporter na yan dyan na nasa barko sila na yan, hindi malalaman na nandiyan dyan yung mga ship na yan ng mga Chinese, di ba? Dapat po talaga may mga naka-station po dyan na mga barko po natin, may naka-poste talaga, may nagbabantay. Kasi po teritoryo po natin yan eh. Yun po ang napakalaking kakulangan din po talaga sa atin. Paano po natin mababantayan natin teritoryo kung talagang walang nagbabantay? Isipin nyo yan na magugulat na lang tayo bila na lang may lilitaw na artificial island yung Chinese. 'Di ba? Sila po kasi masigasig talaga sila na manakop. Gagawa sila ng paraan. Kumbaga, i-inspectionin nila yan, maghuhulog sila ng something dyan, yung mga scientists nila, pag-aaralan nila yung dagat, yung mga teritoryo na yan, makikita nila kung anong pwede makuha nilang likas na yaman dyan, methane gas, o oil, kung ano man yung talagang ano dyan, mga isda dyan, di ba? Pag-aaralan nila yan hanggang sa magugulat na lang tayo, meron na naman bagong nakatayo o nakalutang na artificial island dyan, magkakaroon na naman sila ng bagong base militar dyan. Kaya dapat po talaga yung visibility po talaga at yung mga nakaposte po talaga natin na PCG or Navy, dapat po talaga may nagbabantay po talaga yan. Hindi lang po sa BRP Sierra Madre, sa lahat po ng teritoryo po natin dyan sa West Philippine Sea. Doon po talaga tayo nagkukulang. Kaya po tayo ay nauutakan talaga ng China kasi po talaga sila po talaga nakakalat po lahat yan. Nakita nyo naman kanina, no? Nakakalat po yung mga barko nila dyan sa malapit sa teritoryo natin. Ganun po. Sana po talaga magawan po ng paraan po yan ng Pangulong Bongbong Marcos, no, na magkaroon po tayo ng visibility. Kaya hindi na po sana tayo magugulat na lang na may mga ganyan at alam natin talaga na ang Chinese ang lumalabag talaga ng batas. I-easy natin yan di ba? Na mag-conduct ng marine scientific research dito sa Escoda Shoal, no? Nagpapatuloy ang pagpapatrolya ng BFAR sa iba't ibang features sa West Philippine Sea at naging bahagi nga ng maritime patrol natin ay yung pamamahagi ng halos 7,000 liters ng libreng diesel sa mga mangingisda sa Escoda Reef. Hindi yan tinantanan ng mga nakabantay na CCG na siya namang tinapatan ng mga tauhan ng PCG. Isipin nyo, di ba? Yung CCG pa yung nagbabantay sa teritoryo natin. Isipin nyo yun, di ba? Ibig sabihin lang nun, wala po talaga tayong visibility. Tinapatan lang daw ng ating PCG. Ibig sabihin, wala talagang naka-standby doon na PCG sa mga teritoryo natin na yan. Yung teritoryo natin ang binabantayan ng mga CCG. Yun po talaga ang kakulangan natin dito. Dapat po talaga, meron talaga tayong mga naka-standby po talaga dyan na ating mga PCG or Navy talaga dyan sa ating mga teritoryo na yan. Para hindi po tayo nauutakan ng China at namumonitor po natin kung ano po nangyayari mga activity dyan sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Ganun po talaga dapat. No? Suggestion ko lang po at opinion ko lang po yun. No? Julio, sa oras na ito ay nakarating na tayo ng Iroquois Reef na sakop naman ng Recto Bank na pinaniniwala ang mayaman sa langis at natural gas. At maging sa lugar nga na ito, kung makikita nyo sa likuran ko, ay nagkalat pa rin ang mga barko ng Chinese Maritime Militia kahit papasok ito sa ating EEZ. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Ayan ang sinasabi ko, di ba? Mayaman sa langis at natural gas. Kaya ganyan ang interest talaga ng China sa ating EEZ, sa teritoryo natin. Kaya talagang
nagbabantay sarado sila dyan. Hindi natin alam, no, pag wala po talaga tayo mga nakaposte o nagbabantay dyan na PCG, baka po talaga dumadive na po sa ilalim yung mga yan at pinag-aaralan din po talaga nila yung pwede nilang kunin. O baka nga kinukuhanan na nga po tayo ng langis dyan o ng methane gas Hindi natin alam kung baka sumasalisi sila. Dapat po talaga wag po tayong sa walang bahala po talaga dito. Dapat po talagang bantayan po talaga yan. Baka po pagdating ng araw, magulat na lang tayo, umalis na lang po yung mga Chinese dyan, magulat tayo, syempre, di ba, eager sila na talagang bantayan ng EEC natin. Hindi natin alam na kuhanan na pala tayo, wala na pala tayong natural resources dyan, wala nang yaman dyan, nakuha na pala ng China. Kasi nga po, hindi po talaga natin nababantayan. Ganun po yun, sinasalisihan tayo ng China, mismong sila pa nagbabantayan ng ating EEC kasi nga po, malaki nga pong yaman ang nakukuha o makukuha nila sa ating teritoryo dyan sa Ayungin Shoal o sa West Philippine Sea na ating teritoryo. Yun lang po, no. Sana po nagustuhan nyo po ating reaction video. Huwag nyo kadilimutan na mag-like sa ating video, subscribe, share this video. Mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.